Late ka dumating. Ako? Tanggalin mo. Hihintayin mo pa ba na akong magtanggal? Then fine. Pwede ba tayo mag-usap? Hindi ka nakakapagsalita. Kung ganun, anong dapat nating pag-usapan? Kung patuloy ka mag-aaksaya ng oras at sa pagiging huli, baka hindi mo kakayanin ngayong gabi. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Isipin mong mahal mo ako. Ang pagkakasalubog ko kay Lindsay nagmula sa hindi pagkakaunawang 2 taon na nakalipas. Yung alak kanina, ikaw nagdala, di ba? Sinindihan mo. Kailangan mong patayin ito. Pagkatapos ng gabi ngayon, ang isang kontrata nagbigay sa akin ng mga mahirap na oras. Bakit ka nagmamadali? Makikipagkita ka sa susunod na kliyente? Nasaan ka? Di ba sabi ko, pag-usapan natin ka sa ngayon? Ikakasal ka na, ha? Engaged sa iba. Pinapainit mong higaan ko. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Minsan kinakainisan ko talagang pananahimik mo. Ang gusto kong sabihin sa'yo ay ito. Magsabi ka lang ng salita. At hindi ako pupunta. Hindi ako magpapakasal. Ay, hindi ka ba naiintindihan? Nasa contractual relationship lang tayo. Pero alam mo, gusto ko. Lumagpas ka na sa linya. Nagsimula ang relasyon natin sa isang bitag. Ang proseso ay isang transaksyon lamang. Pagkatapos natin sa kama, hindi na ito iiral. Hindi rin dapat mangyari. Kaya anong mangyayari sa hinaharap? Walang kinabukasan. Dito nagtatapos ang kontrata natin. Kaya kong magkaroon ng kahit sinong babae na gusto ko. Bakit ko ibabahagi sa iba? Ako? Gusto mo ng pera? Meron akong $280,000 dito. Isaalang-alang ito bilang isang regalo na galing sa dati mong amo. Kunin mo. Ikaw at iyong magiging asawa. Hindi dapat magpakita sa harapan ko. Salamat. Boss Lou, si Miss Lynn. Isa lang siyang walang utang na loob na babae. Walang problema. Ayoko makita siya muli sa harap ko. Oo, kaya Boss Lou. Ano pa ba? Sabi ng amo mo na umuwi ka na. Sabi niya dahil dumating ng iyong master na si Lu Xiao. Ang kandidato sa kasal ay para kay Lu Xiao. Ang kandidato sa kasal ay para kay Lu Xiao. Oo, balita ko galing siya sa pamilyang Lin. Oh. Ngayon, ang bawat maliit na pamilya gustong umakyat sa puno namin. Mr. Lu, tutol ka sa kasal na ito. Tama ba? Ang pamilya Lin ay nabulag ng pera. Ngunit ipinagkaloob ni Lu Xiao ang kanyang sarili sa pag-inom at kasiyahan araw-araw. Ang bagay na to, pagdating sa oras na ito, tinutulungan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Masyado ako masaya tungkol dito. Kaya tayo ba ay... Sige na, kahit gaano ka busy, ako yung tito niya. Kailangan kong alagaan ang aking pamangkin. Oo. Late ka na naman at hindi sinagot ang tawag ko? Linwan, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob pa rin tumingin? Ito ang engagement ni Linwan. Bakit kailangan ko magpakasa sa lugar niya? Dahil sa maldita mong ina, nakahiga sa ospital sa pagitan ng buhay at kamatayan. Linwan, kung gusto mong mabuhay ang ina, pagkatapos makinig ka ng mabuti. Hindi laro ang kasal. Hindi ako magpapakasal. Bibi ka, wala kang karapatan tumanggi. Ang malahiyang babaeng ito, naglakas loob kong maglihim, magnakaw ng pera mura sa pamilya Lin para sa paggamot ng Shen Shuyu. Linman, tawagan ka agad ng doktor upang ihinto ang paggamot. Oo. Ito ang aking pera. Hindi nauugnay sa pamilya Lin. Hanggat dala mo pa rin pangalang Lin, bawat simpim kinikita mo ay pag-aari ng pamilya Lin. Pakiusap. Patawarin mo aking ina. Okay. Ngayon, pumasok at magpakasal sa ngalan ni Linman.
Kaya naisip mo na ba ito na mabuti? Sumasang-ayon ako. Tama yan. Dapat kanina ka pa pumayag. Isang taong pipi at isang stepchild, maaari ka sa pamilya Lu. Iyan ay isang papapala para sa iyo. Dapat mong pasalamat ang limos ni Manman. Tama. Tingnan mo ang kanya mukhang hindi interesado. Mukhang maiba na siyang gusto. Ehehehe, sino naman ang magkakagusto sa isang pipi? Kahit na ganitong sitwasyon, sumuko sa kanya na maaga. Hindi mo na dapat makilala ang taong yun. Hindi na kailangan sabihin yan. Hindi na po muli makikita si Lon and Feng. Oras na. Hindi pa patay ang nanay mo. Huwag kang malungkot ng ganyan. Umayos ka at pumasok ka. Tumigil ka sa pagtitig, magandang ginang. Sapat na ang ganda mo. Hayaan mong magpakilala ako sa'yo. Ako ang iyong kasintahan, Lu Xiao. Hayaan mo muna na linawin ko. Hindi ako interesado sa mga kasunduan ng pag-iisang dibdib. Kailangan kong sabihin ito sa akin tiyuhin. Ang tiyuhin ko ay isang kasalukuyang tunay na gumagawa ng desisyon. Para lang siyang buhay na hari ng underworld. Dapat mong paniwalaan ito. Sa loob ng 10-mile radius, sa napakaraming taon hindi ko pa nakita kahit sinong babaeng malapit sa kanya. Nagtataka ako kung impotent siya. Nandito na ba ang lahat? Tito. Tito. Master Lu, ano ko yung si Lin Wan? Ang babaeng ikakasal sa pamangkin ko. Siya ba? Oo. Umupo na kayo. Kung tama ang pagkakaalala ko, nagkakasal sa pamilya Lu ay si Lin Man. Ngayon, nagpalit ka ng pagkatao. Anong ibig sabihin nun? Master Lu, si Wan Wan ay aking bunsong anak na babae na nawala sa loob ng maraming taon. Noon pa man ay gusto ko makabawi sa kanya. Kung mapapangasawa si Lu Xiao, hindi ako magsisisi. Ang paghiwalay ng bunsong anak na babae talagang nararapat na kabayaran. Ngunit anong ibig sabihin nito na may kinalaman sa pagkakasal ni Lu Xiao? Ang apo ni Lu Hongyun maaaring gamitin upang magbigay ng kompensasyon sa kanilang anak na babae. Mr. Lu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko ibig sabihin yun. Parang ganon, ang pamilya Lin ay hindi nakikinabang sa kasal na ito. Mr. Lu, tungkol dito. Kayo ang magpapaalam sa mga panauhin. Sa kabutihang palad, kapos sina Lucio at Mr. Lu turo sa kasal na ito. Kung hindi, Lolo, Lu Xiao, alam kong palagi mong hindi nagustuhan ang kasal na ito. Kung hindi ito pinapahalaga ng pamilya Lin, hanap ako ng isang magandang kasal para sa iyo. Lolo, nagbago ng isip ko. Gusto ko siyang pakasalan. Lu Xiao, ang ibig sabihin mo ay pakasalan ng anak na babae ng pamilya Lin. Ang hiling ng lola ko, sumang-ayon ako sa kasal na ito. Lu Xiao, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ito ay isang panghabang buhay na desisyon. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Lolo, hindi ako gagawa ng matinong desisyon. Ang taong ito, ang sinabi kong pinagpalit ng pamilyang Lin. Ano? Sinabi mo sa pamilya Lin na magbago? Tama yan. Ako at si Lin Wan, matagal nang nagkasundo. Hindi ko inaasahang siya ang nahiwalay na anak ng pamilyang Lin. Nababawasan ang maraming problema ko dahil dito. Ito, kung siya ang pipiliin mo, hindi ako tutol. Umili ng isang magandang araw para ipagdiwang ang inyong kasal. Oo. Hindi ako sangayon. Ito, ikaw at si Lin Wan ay hindi magkatugma. Kansilahin ang pagpapakasal. Li Feng, kilala mo rin ba si Lin Wan? Oo, kilala ko siya. Malalim ang koneksyon namin noon. Ano? Tama ba, Lin Wan?
Ah, Master Lu, nagkamali ka ba ng tao? Si Wanwan nagkaroon ng mga pinsala sa lalamunan. Nahirapan siya magsalita. Ano siya makipag-ugnayan sa iyo? Pa. Si Linwan ay isang pipe. Pipe? Siya ay... Dulin Feng, ginagawa mo ba ito para ipahiya ako? Alam mo rin ba ang tungkol dito? Lolo, alam mo, lagi kong gusto ang katahimikan. Ginoong Lu, huwag kang magalit. Kahit hindi makapagsalita si Wanwan, napakamasunurin niya. Tama. Napag-isipan mo na ba? Matagal na kami nagkasundo ni Wanwan. Kung hindi siya, hindi ako magpapakasal. Huwag kang magpakasal kung siya ang pipiliin mo. Tito, hindi mo pa rin alam, di ba? Matagal na tayong nagkakilala. Oo, sa mahabang panahon. Talaga, Miss Lin. Kung walang tutol, pa, mag-usap na kayo. Kailangan ko muna magtrabaho. Gabi na. Lahat ay manatili dito sa Luz ngayon. Pwede ba kami umalis, Ginoong Lu? At Ginlu Xiao? Kaya mo sinabi kakasal ka kay Liu Xiao, tama ba? Natapos kami. Ang gusto kong gawin, walang kinalaman sa iyo. Paano ito hindi nauugnay? Pamangkin ko siya. Papakasalan mo siya? Para tawagin lang akong tito, di ba? Hindi ko alam. Ang laking dapat kong pagkasalan si Liu Xiao. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Sabi ko, huwag ka na ulit magpakita sa harapan ko. Ano nang nangyayari ngayon? Mula sa pag-alis ng aking ama, engage ka na agad sa pamangkin ko. Linwan, minamaliit talaga kita. May sarili akong dahilan. Kaya kong ipaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Hindi pa ba sapat ang perang binigay ko sa'yo? Gusto mo ba ng mas maraming pera? Mas magbibigay ako sa'yo. Ngunit kung nais mong makakuha ng anumang benepisyo mula kay Liu Xiao, hindi ka makakalusot. Hindi ko. Kung hindi tungkol sa pera, tapos tungkol sa kanya, may nag-uugnayan talaga sa inyo, di ba? Kung oo, ano? Di ba sabi mo, tapos na ang deal natin? Nagitulog na ba siya sa iyo? Alamin ko. Lu, Mr. Lu, ikaw? Ganito ba ugali ng pamilya, Lin? Di ka ba marunong kumatok? Sorry, ako. Lumabas ka! Oh, Wanwan. Kanina pa kita hinahanap. Sinusubukan mo ba makapasok sa puso ko? Huwag kang tensyonado. Naiintindihan ko ang iyong mga senyales. Liu Xiao, bakit hindi nagbago ang isip mo? Ito ay pag-ibig sa unang tingin, Wanwan. Tawagin mo akong Linwan. Kung si Linwan, oo, Wanwan. Ikaw ang fiancé ko ngayon. Halika. Inom tayo. Bakit? Natatakot kang lasunin kita? Umiinom ako. Bahala ka. Curious talaga ako kung anong magiging reaksyon ng aking tiyuin kapag hinawakan kita ngayong gabi. Dito!
Sobrang init. Sobrang init. Lulin Feng. Anong nangyari? Si Wanwan ay lasing. Dadalhin ko siya sa guest room. Hindi ito ang daanan ng guest room. Si Wanwan ang aking mapapangasawa. Siyempre, gusto ni Lolo pumunta ka sa kanya sa hindi pa kayo kasal. Hayaan mong dalhin siya ni Miss Sheng sa guest room. Oo, dito. Gumamit ng parehong kahalayan ng trick ng 2 beses. Ginamit mo sa akin tapos ginamit mo sa pamangkin ko. Hindi mo talaga kayang iwan ng mga lalaki o hindi ka makapag-iwan ng pera. Ang bagay na sinusubukan mo makuha mula sa kanya. Paano kung ipagpatuloy natin ang kontrata sa akin? Kung ano ang kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko. Anong masasabi mo? Hindi na ako magiging kasintahan mo. Desidido ka bang maging asawa ang pamangkin ko? Hindi komportable, hindi ba? Hayaan mong tulungan ka ni Tito. Magandang umaga. Anong tinatago mo? Walang lugar sa'yo na hindi nakikita. Yung sinabi ko kagabi ay walang pagbabago. Pagpatuloy mong kontrata sa akin kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay. Dahan-dahan lang. Mr. Lu Xiao, salamat sa mabuting pagkikitungo ng pamilya Lu. Napakasarap ng pahinga namin. Buti naman. Nasaan si Wanwan? Nagpunta siya sa isang lugar ng maaga. Ito talagang... Miss Chen, inayos mo na ba para sa mapapangasawa ko kung saan kwarto manatili? Si Linwan ba? Hindi ko siya nakikita kagabi. Ang batang babaeng na ito, saan siya nagpunta? Siguro alam ko kung nasaan siya. Saan? Tara, samahan niyo ako. Wala na akong gustong gawin sa'yo. Hindi ko na itutuloy ang kontrata. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Tito, gising ka na ba? Ano siya? Hindi pwede malaman niya na nandito kami. Nandito ang fiancé mo. Tito, nung meron? Sinabi ni Miss Chen na hindi niya nakikita si Wanwan. Gusto kitang tanungin, nakita mo ba siya? Tanungin mo siya kung nalaman niya na kasama kita sa aking kama. Magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon para pumasok sa bahay namin? Hindi. Kung mabigo ang pakikipag-ugnayan, mamamatay ang nanay ko. Lu Xiao, hindi pwede dito si Wanwan. Tama, baka nagkamali. Pagpatuloy mong kontrata sa akin, papakasalan siya ngayon. Hayaan mo akong tulungan kang magdesisyon. Hayaan mo akong tulungan kang magdesisyon. Tito, anong nangyayari? Pasok na kami. Pumunta dito para hanapin ang iyong mapapangasawa. Sa tingin mo ba ganyang klaseng tao ang tito mo? Tito, dahil hindi ko mahanap ang mapapangasawa ko, hindi na ako makapaghintay. Sabi ko sa'yo, paano makapunta sa sili si Wanwan ang dakilang Panginoon? Isang hindi pagkaunawaan. Totoong hindi ka makapaghintay. Ang usapan ng iyong kasal ay masyadong nagmamadali. Bakit nadarama ko ang iyong intensyon? Parang gusto mong masira ang engagement. Hindi ko sinabi yon. Si Lin nga hindi pamilya sa mga katakaran mula pagkabata. Hayaan mo na lang siya. Hindi maaaring biglang mawala isang sapat na edad tulad niya. Pumasok na kami. Tulungan kitang ayusin ang kama mo. Nag-aral ako noon ng home economics. Tama yan. Ang aking man-man, hiyak na magiging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Isang mabuting asawa at ina. Pagpasok sa kwarto ko na walang pahintulot ko at hinahawakan pa mga gamit ko. O kaya interesado ba si Linman mag-apply para sa trabaho?
Kung wala sa kwarto ko ang taong hinahanap nyo, pwede ba kayong umalis? Sige, aalis na ako, Tito. Eh, doon! Sapatos ko yan nung nakaraan. Hindi nakuha ng katulong. May problema ba? Umanhin po, Tito. O baka lumabas ka muna para makapaghanap ka ng mabuti. Tito, pasensya na po. Paumanhin, Ginoong Lu. Nagdulot ka ba ng sapat na problema? Kung tapos ka na, umalis ka na. Ikaw, lumabas kayo agad. Master Lu, aalis na kami. Sige. Platni. Sobrang sakit. Salamat, isang hakbang nahuli na at ang relasyon sa pagitan ko at ni Lu Linfeng ay nalantad. Lu Xiao, matapos maghapunan, iuwi mo sila. Master Lu, hindi na kailangan ng kanyang pambobola. Magiging pamilya tayo na sa hinaharap. Pero sabik na sabik ka. Lolo, nasabi ko na, sumasangayon ako. Matanda na ako. Linfeng, Papa, ang bagay na ito ay hayaan kitang magdesisyon. Kung ngayon, tingin natin ang opinyon ni Linwan. Ito ay maging isang malaking pagpala para kay Wanwan para pagkasalan si Lu Xiao. Ikakasal ba siya o ikaw? Ako? Wanwan? Tinatanong ka ni Mr. Lu. Tito, wag mo nang pahirapan si Wanwan. Sa sobrang dami ng tao dito, hindi siya komportable. Kung mahirap pag-usapan ang sarili mong kasal, dapat mong ihinto ang pagkikipag-ugnayan na ito. May punto si Linfeng. Hindi ka seryoso, tama ba Mr. Lu? Ang bagay na ito. Ang lahat ay tila walang pagtutol. Kaya itong engagement ay tapos na. Sumasang-ayon ako. Anong ibig mo sabihin? Pumayong pagkasalan si Lu Xiao. Sinabi na pumayong siya pagkasalan si Lu Xiao. Kaya ngayon, magkasundo ang magkabilang panig ha. Tito, mangyaring ayusin mo kami. Kung gayon, maghihintay ako at tignan kung magtagumpay ang usaping ito. Narinig mo na ba? Pumayag na si Tito sa kasal natin. Kumain ka na. Ang batang bay na ito, napaka-clumsy mo. Okay lang. Hayaan mo kung kunin ito para sa'yo. Hindi na kailangan, ako na mismo kukuha. Hindi na. Kailangan maging magalang ako. Ikaw? Ikaw? Ano nangyari? Wanwan, ano nangyari sa paa mo? Ano nangyari? Naging mapabaya ko sa garden kanina. Ayos lang ako. So nasa garden ka kaninang umaga? Oo, magandang mga bulaklak. Mamaya gusto ko makapag-enjoy ng gusto. Ngunit sa ngayon, hayaan mo muna ako kasi kasuhin itong sugat mo sa binti. Lu Xiao, siguraduhin mo ako nang bahala mamaya. Lu Xiao, kung determinado ka bilang matanda, hindi na magsabi ng kahit ano. Ngunit ang kasal ay hindi laro ng bata. Kailangan ko pa ng oras upang muling isaalang-alang para sa iyo. Ang ibig sabihin mo ay next week na ang birthday celebration ko. Kung hindi pa rin magbago ang isip mo, doon tayo magkakaroon ng engagement ceremony. Salamat Lolo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Linwan, napakagandang oportunidad na ibinigay sa iyo ni Manman. Subukan na yung makakaya upang manalo sa pamilya Lu. Kung gayon, bakit hindi magpakasal si Linman? Ako? Siyempre, kailangan ko magpakasal ang pinakamarangal na tao sa Zhenxiang, ang tiyo ni Lu Xiao, si Lu Linfeng. Tama, tanging anak ni Lu ay karapat dapat sa anak na babae. Gayon pa man, tila si Lu Linfeng ay niligaw ng ilang babae. Anong nangyari? Kagabi, nakita ko siyang may kasamang babae sa restroom. Lu, Ganito ba ang ugali ng pamilya, Lin? Di ka ba marunong kumatok? bakit ang
ang damit mo? Katulad ng batang babae na iyon. Magsalita ka! Iha, sigurado ka ba si Master ay isang marangal na figura? Paano siya maging interesado sa isang pipi? Tama yan, kahit na gusto niya maging pamangkin niya, hindi sumasang-ayon si Lauren Feng. Gusto niya kansilahin ang kasana ito ng maraming bises. Ang weird talaga. Si Master Lu, para may malaking panghusga sa babaeng ito. Isang mapagmataas na tao tulad ni Lauren Feng, tsak na walang pakialam tungkol sa pagiging mapay sa sinuman. Si Lu Xiao lang mukhang tanga. Tumigil sa pagsasalita ng kalukuhan. Simula ngayon hanggang sa pagdiriwang ng karawan ng lulong ni Lu, kailangan mo magsikap para sa akin. Kung magbago ang isip ni Lu Xiao, mapupunta ang nanay mo sa impyerno. Narinig mo ba, Pipe? Sige, sapat na yun sa iyong negosyo. Tingin tong sasakyan. Lumabas ka! Kumusta na? Si Miss Lin Wan ay anak ng kanyang ama sa isang babae sa labas. Maaari rin siyang ituring na iyas ng pamilya Lin. Ang babae sa labas ay isang kabit lamang. Hanggat magpakasal ang pamilya Lu at Lin, ang pamilya Lin ay makakakuha ng daan-daang milyong kapital mula sa pamilyang Lu. Pera lang naman, di ba? Tulad ng ina, tulad ng anak na babae. Ma, anong dapat kong gawin? Bakit ka nandito? Pagod ka na bang mabuhay? Nakatayo sa gitna ng kalsada. Ako, hindi ko alam. Sa iyong isip, ang tanging pangarap ay maging ina ng aming pamilya, di ba? Depende ito sa kung paano mo ito naiintindihan. Dapat maging matino ka. Anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo ba ako hinahanap para dito lang? Nandito na ang gamot, Buslu. Lumabas ka. Isara ang pinto. Opo. Huwag magmadali. Buong gabi pa tayo. Hindi ko sinasadya yun. Huwag kang gumalaw. Kung patuloy kang gumalaw, gagawin natin ang iminungkahi mo kanina. Natatakot ka ba sa sakit kaysa sa kamatayan? Isang hapos para sa isang mansanas. Ano ang iyong tunay na intensyon, Lulin Feng? Napakasimple. Ipagpatuloy ang kontrata. Pagkatapos, sa kaarawan ng aking ama, tanggihan mo ang aking pamangkin. Tapos na. Kung magbago ang isip ni Lu Xiao, mapupunta ang nanay mo sa impyerno. Magsalita ka. Paano kung ayoko? Huwag kang magkunwaring ignorante. Ipagpatuloy ang kontrata? At ako pa rin ang iyong lihim na kasintahan? Ngunit sumasang-ayon kay Lu Xiao, gagawin ang lehitimong mistress ng pamilya Lu. Bakit ako tatanggi? Tignan mo ang estado mo. Kung gusto mong pumasok sa bahay namin, hindi ka qualified. Ang magpapakasal sa akin hindi ikaw. Ito si Lu Xiao. Ikaw at ang pamilya Lin, naghahanap ng pera, hindi ba? Marami ako ibibigay sa'yo. Maraming pera. Ang mga bagay na ito, maaari din akong bigyan ni Lu Xiao. Desidido ka na para maging niece-in-law ko, di ba?
Sige, ang pagiging kaibigan sa mga benepisyo ay hindi maihahambing sa pagiging isang pamangkin. Gusto mo maglaro ng ganito, hindi ba? Tapos na tayo. Ano bang gusto mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huwag magmadali. Bata pa ang gabi. Hindi ba pamangkin ko ito? Bakit kanya tinatawagan ng hating gabi? Para tignan ka? Ibalik mo sa akin ang phone ko. Pareho tayong nasa ganito. Paano kung hayaan kung sagutin mo itong mag-isa? 1-1, si Lucio to. Pasensya na sa abala sa iyong oras ngayon. Paumanhin, pero gusto kita imbitahan bukas para sa ating date. Ituturing natin ito bilang unang petsa. Kung ayaw mo, pagkatapos ay itap ang telepono ng 3 beses. Ako... Masyado na yata ako nag-iisip pero parang may narinig akong lalaki. Ngunit huli na para doon. 1-1, kung hindi mo pipindutin ang telepono, kukunin ko ito bilang iyong kasunduan. Focus. Kaya yan ang desisyon. See you tomorrow. Kung gusto ko, mayroon akong libu-libong paraan para sirain ang kasal na to. Ngayong hapon, bibigyan ka ni Queen Zen ng bagong kontratang pipirmahan. Miss Linwan, pirmahan lamang ang kasunduang ito. At kahit anong gusto mo, tutuparin ni Boss Lou para sa'yo. Kahit anong gusto ko? Lahat ng ito? Sa kapangyarihan at otoridad ni Boss Lou, naniniwala ako na tama iyon. Boss Lou! Pumirma na ba siya? Siya! Magsalita ka. Tumanggi si Miss Lin. Paano kung gusto ko ng estado? Maliban sa estado, Sabihin kay Lulin Feng, hindi niya kayang gawin ang lahat. Ako naman, hindi na ako isang bagay na paglaruan niya. Miss Lin, ikaw, estado? Nasaan siya ngayon? Dumiretso si Miss Lin sa Garden Restaurant para sa isang appointment. Hahanapin niyang pamangkin ko upang makakuha ng estado ha. Tumitindi ang tapang bawat araw. Samahan mo ako. Saan? Sa Huan Restaurant. Bilisan mo. I-enjoy ang pagkain. Sige na. Nahihirapan ka ba sa pagkain ng ganito? Hindi ko nadala hairtie ko. Ayos lang ang buhok ko. Tara, kain na tayo. Teka, may papakita ko sa yung magic trick. Hipan mo ito. Katulad na sa akin, di ba? Alam mo ito nakuha. Hayaan mo ko itali ito para sa'yo. Sabi mo, ito ay katulad ng sa'yo, tama ba? Actually, nahanap ko ito. Hulaan mo kung saan. Sa kwarto ng tito ko. Hindi kailanman naging malapit si tito sa mga babae. Sa mga taon na ito, wala akong naririnig na may nobya siya. Bakit may tali ng buhok na pambabae? Anong gusto mo sabihin?
Tatanungin kita ng diretso. Anong relasyon nyo ng tito ko? Minsan kaming pumirma ng kontrata. Ngunit natapos na kasunduan. Empleyado ka ba ng Lu family dati? Hindi. Kinakabahan ka. Pwede ba yon? Nagdududa ako kung may relasyon ba kayo ng tito ko. Sige, balik tayo sa topic. Pag-usapan na natin ang atin. Alam kong wala kang kontrol. Ayaw mo kong pakasalan. Paano mo nalaman? Halata naman, hindi mo ako gusto. Kahit magkunwari ka pa, alam ko rin na pinagbantan ka ng maginang Linman. Wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Alam ko rin, hindi ka na love at first sight sa akin. Bakit nagbagong isip mo na pagkasalan ako? Maagang namatay ng aking mga magulang. Si Tito, hindi siya close sa mga babae. Isang binatang tulad ko. Gusto kong mag-ambag para ipagpatuloy ang aming pamilya. Para makahanap ka ng mas magandang babae? Hindi, nasa iyo lang ang mga mata ko. Seryoso, sa pagsasama nating dalawa, kalaunan ay mahuhulog na rin tayo sa isa't isa. Okay. Subukan natin ito. Mabuti. Congratulations sa ating dalawa sa magtagumpay na engagement. Teka lang. Originally, ang engagement ay dapat sa birthday pa ng papa ko. Pareho ba kayong sabi para dito? Tito, sa pagkasunduan na namin, sooner or later, wala nang dapat ipag-alala pa. Tama? Tito, parang sa kaligayahan ng iyong pamangkin. Tutulungan mo ako, hindi ba? Kailangan kong tignan kung itong pamangkin kong ito ay nakikinig. Anong ibig mo sabihin, Tito? Nakalimutan mo na ba, Lynn? Sabi ko hindi ko peppermahan. Anong pinipilit mong pirmahan ni Wanwan? Pagpatuloy ang kontrata. Tito, kahit sa job market, ito'y dapat na voluntaryo para sa magkabilang panig. Kung ayaw ni Wanwan upang ipagpatuloy na manatili sa Luz. Bakit? Sa tingin mo, ito ay isang recruitment contract? Turin Feng, pakiusa, umalis ka na. Kung pipirma ka, aalis ako. Kung gayon, kailangan kong tulungan si Wanwan na isaalang-alang ito sa panluloko mo sa fiancé ko. Hindi na kailangan. Ayos lang, inaalagaan ka ng fiancé mo. Pabayaan mo siyang tumingin. Ito. Tignan mo. Lucia, pwede bang bumalik ka muna? Natatakot ka ba na agawin ko ang fiancé mo? Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang matanda na higit kong nirerespeto. Wanwan, ikaw ng fiancé ko. Nakatakda ng layag. Siyempre sa'yo na rin ng tito ko. Hindi kailangan matakot sa kanya. Alam ko. Please, umalis ka na. Sige, maaari niyong pag-usapan ito. Nakatakda ng layag. Linwan, anong ipinangako mo sa aking pamangkin? Sumang-ayon ako kay Lucia. Paano mo nagawa to? Turin Feng, pabayaan mo na ako. Dahil sa pagpapakasal mo sa kanya, gusto mo bang magpatuloy? Kasuklam-suklam ka talaga. Oo, papakasalan ko siya. At ikaw ang kanyang tiyuhin. Hindi na tayo dapat magkakasangkot. Sa panaginip mo. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Kung hindi ka pipirma, ang kontratang ito at ang nauna ay lilitaw sila sa Kinalin at Luke bukas na umaga. Hindi tamang ginagawa natin. Hanggat ito ang gusto ko. Ang relasyon sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin, hindi importante sa akin. Hanggat gusto ko, pagkatapos ay magiging akin ka magpakailanman. Laruan mo lang ba ako? Hello, One Man. Nakauwi na ako ng bansa. Oo, naintindihan ko. Sobrang tagal na. Namiss kita sobra. Alam ko miss mo rin ako. Tama yan. Bukas ng gabi ang homecoming party ko. Papadalan kita ng invitation sa iyong bahay. Iya, dapat pumunta ka, okay? Sige na. Kita-kits mamaya.
Ang ganda ng isang ito. Magaling si Mrs. sa pagkilala. Itong pinakabagong limitadong edisyon mula sa Gucci ngayong taon. Bagay ito sa damit ko para sa event bukas. Siguradong mamangha ang lahat. Sa kasamaang palad. Ano? Naka-reserve na ito sa akin. Pwede mo bang ibigay sa akin to pakiusap? Sige. Pakibalit ito para sa akin, please. Hoy, teka. Magkano binayad mo? Babayaran ko ito ng doble. Hindi ko ito ibebenta. Paano ka 10 beses? Ang pamilya ko hindi ka po sa pera. Hindi po ito auction kung saan ang sinumang tumawad ng pinakamataas ang makakuha ng item. Hindi mo ba naisip? Bagay na bagay sa akin? May kilala akong magsusuot nito. Mas bagay kaysa sa'yo. Pakibalot ito. Salamat. Sino? Asawa mo ba? Hindi mo na kailangang alamin. Napakalupit na sagot. Parang hindi siya. Excuse me po, di ba kami na lang nandito ang gwapong lalaki? Wala na siya. Wala na? Nakalimutan kong hingin ang phone number niya. Narinig ko sa iyong pagkikpagit kay Mr. Luciao na pinauna mo siyang umalis. Linwan, matalino ka talaga. Hindi ko ginawa yun. Si Lolin Feng yun. Manahimik ka. Hindi pa basta para pagkakaroon ni Mr. Luciao? Dapat mo subukang tumingin sa salamin. Ika'y puno ng iyong sarili. Kahit na mataas ang ligay mo kay Lolin Feng. Hindi ko ginawa. Hindi mo kailangan dumalo sa party ng pamilya yun. Isang tipong tao na pupunta doon, magiging first sabit lamang. Pinagtaksilan mo ba ako? Manan! Sino ka ba? Kaibigan ako ni Wanwan. Sinaktan mo anak ko. Kaya anong ginawa ko? Gagawin ko ulit. Linwan, anong klaseng taong naging kaibigan mo? Ikaw. Isang pipi at isang pakialamera. Mas sangkuti pa ka sa dalawang boli. Wanwan, tara na. Kung magaling ka, huwag ka nang bumalik. Paumanhin, Wanwan. Nalake ako. Bumili ako ng alas kanina. Kaya natagalan. Okay lang yan. Nahanap mo na bang alas na nagustuhan mo? Hindi pa. Yung pinili ko ay inila ng ibang tao. Pati yung Miss You namin, hindi nakabili. Huwag mong sabihin yan. Nag-alok ako ng 10 beses sa presyo, pero hindi pa rin ito binibitawan. Nalaman kong kwintas na iyon, nagkakalaga na $11 million. Anong klaseng tao siya? Siya ang laman ng aking puso. Bakit siya naging pangarap ng lalaki? Hindi mo alam kung paano siya kagwapo. At mayaman din siya. Tunay na isang perpektong tao. Bumili siya ng mga alas ng babae. Baka may girlfriend na siya. Imposible. Bukod dito, sa kaganda ng iyong babae, sino lalaking di ko aagawin? Eksakto. Si Miss ang pinakaakit-akit. Naway magtagumpay ka. Wanwan, ikaw pa rin pinakamahusay. Sayang hindi ko makuha ang number niya. Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol sa akin. Ikaw naman, ako? Ano? Yung sinabi mo sa akin sa WeChat. Yung 2 taon mo nang kilala. Wanwan, anong nangyari? Walang nangyari. Hindi kami bagay sa isa't isa. Kalokohan. Hindi siya sapat para sa'yo. Sabihin mo sa akin, pinagtaksilan ka ba niya? Hindi. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Huwag mo ipagtanggol yun. Maraming lalaki sa mundo. Hindi na kailangan mahal ang tulad niya. Bukas, dapat pumunta ka sa party ko. Ang mga elite young masters ay naghihintay para sa iyo. Boss Lou, ano ito? Ang pamilya yun ay nag-host ng big party ngayong gabi. Ito ang invitation card mo. Sabihin mo kay Luciao na siya ang pumunta. Umaasa ang matanda na pumunta ka. Ang pamilya yun ay naging napakalakas kailanman. Naintindihan ko. Tama, paanong bagay na hiniling ko sa'yo? Ipinalam ko kay Miss Lin upang lumipat siya sa pribadong tirahan. Nandun na siya ngayon. Mabuti. Maganda ba? Bakit mo ako pinalipat dito sa iyong lugar? Bakit mo ako binigyan ng mga regalo? Ayaw mo ba? Bakit mo ito ginagawa? Ngayon magsisimula ang ating bagong kontrata. Huwag mo akong gawing miserable.
ako sa'yo. Ako ba isang bilango sa iyong kulungan? Di ba yan yung gusto mo? 2 taon na nakaraan. Ngayon, gusto mong pakasalan ng pamangkin ko. Dahil ba sa pera? Oo. Ang papakasalan ko ang pamangkin mo. Anong ginagawa mo, Tito? Gumagawa ng bagay na magpapasaya sa akin. Hindi ba pera ang gusto mo? Sabi nila, kapag marami kang pera, mapapangiti mong isang dilag. Yung walang figura. At least bigyan mo ako ng ngiti. Ngiti. Mas malala pa ang pagngiti mo kaysa sa pag-iyak. Gampanan mong iyong tungkulin bilang aking kasindahan nang walang pahintulot ko, hindi ka makakaalis sa bahay na ito. Miss Lynn, inutusan ako ni Mr. Lu na bantayan ka. Huwag mo kaming pahirapan. Nangako ko kay Yumoyet, hindi mo sisira ang pangako ngayon, pero paano ko lalabas? Hihingi ako ng tulong sa kanya. Salamat. Ginamit ko ang kapangyarihan ng Master Lu para utusan ng mga bodyguard na yon. Gayun pa man, 1-1, hindi pa rin kita opisyal na asawa. Napalipas ng gabi sa bahay ng ibang lalaki ay hindi angkop. Bukod dito, tiyuin ko ang lalaking iyon. Ako akan tiyuhin mo. Mayroon mga problema na lutasin. As long as hindi tungkol sa emotional conflicts. Nag-renew na ba kayo ng kontrata niya? Ang tensyon, tinatanong kita, kung nagtatrabaho ka pa sa tito ko, sa kabila ng pagiging isang cold-faced demon prince, ang kanyang abilidad sa paghawak ng pera ay napakahusay. Sundin mo lang siya at kumita ng pera. Malapit na ba tayo? Bakit kailangan mong pumunta sa bahay ng pamilya yun? Ngayon, merong mayayamang businessman doon. Mahirap makapasok. Magkaibigan kami ni Xiaoyu. Inimitahan niya ako sa kanyang homecoming party. 1-1, hindi ka simple. Magkaibigan kayo ni Miss Yun? Dalhin mo rin ako doon. Hindi maganda yun. Ako ang fiancé mo. Bukod dito, tinulungan kita kanina. 1-1, hindi mo naman ako ipagkakanulo, di ba? Sige na. Lumiko ka. Pagpalit muna tayo ng damit. Oo. Wan, napakaganda mo ngayon. Masyadong revealing. Hindi ako sanay. Kailangan mo maging confident. Tara na sa loob. Sige na. Maraming salamat. Huwag kang maging magalang sa akin. Kahit ang iyong kwintas ay nagpapakita ng iyong panlasa. Mukhang mahal. Binili mo ba? Ito ay isang regalo. Huwag mong sabihin galing ito sa tito ko. Inaasal lang kita. Tara na. Ngayong gabi, magsaya tayo. Saglit lang. Chill, kay tagal na. Napakaganda mo. Bilis, tumingin ka doon. Napakaganda. Kaninong anak siya? Ang aura ng dalagang ito ay talagang pambihira. 1-1, napakaganda mo ngayon. Ikaw ay si... Ako ang dapat namang tanong sa iyo. Huwag mo sabihin siya iyon. Hindi siya. Isang tulad mo ang makasama si Juan ay isang biyaya. Paano mo siya pinagtaksilan? Hayaan mo ko sabihin ito. Huwag mo siya ipagtanggol. Wala akong ideya kung anong yung sinasabi. Pero sa tingin ko, kailangan kong magpakilala ng konti.
Ako si Lu Xiao. Ako ang fiancé ni Wanwan. Ano? Fiancé? Sobrang nakakaya ito. Ikaw palang kaibigan ni Wanwan. Ang noble woman ng pamilya yun, si Yun Xiao. Tama ba? Oo. Misunderstanding lang yung kanina. Walang problema. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Si Wanwan ay may dating boyfriend na isang hamak. Wanwan. Sino ang lalaking yon? Tuturuan ko siya ng leksyon. Ex-boyfriend? Ito isang relasyon para sa pera lamang. Ako? Wala. Ito ay isang hindi pagkakaunawa ni Xiaoyu. Totoo man o hindi, magiging mabuti ako sa hinaharap. Tama. Naaalala ko sa listahan ay mayroong iba pang galing sa Lu family. Nandito ako ngayon bilang kasama ni Wanwan. Kaya pala. Tama yan. Hindi ko alam kung kailan darating ang ibang master mula sa pamilya Lu. Mag-usap muna kayong dalawa. Pupuntahan ko sila. Anong nangyayari? Ang dali mong makahanap ng iba. Mahabang kwento. Huwag na nating pag-usapan niyon. Nakita ko ang young master mula sa pamilya Lu ay napakahusay din, mayaman at maalalahanin na mas mahusay kaysa hamak na dumurog sa puso mo. Akala ko mali ako. Akala ko nagkamali ako. Ang titik ng kapatid pala at ang clear ng kaibigan. Ikaw pala. Paano ka nakapasok dito? Well, halatang imbitado kami. Hindi mo ba nakikita? Ito ang imbitasyon para sa party ngayon. Personal na sinulat ng great miss ng Yun family. Paano niyo ito nakuha? Inanayahan kami ni Miss Yun. Kaya syempre, meron kaming imbitasyon na ito. Ikaw naman, paano ang isang katulad mo nakapasok dito? Ang iyong imbitasyon ay ibinigay sa akin ng aking kaibigan. Maaari mo akong iboli. Ngunit hindi dapat iboli ang aking kaibigan. Ang isang pibing tulad mo ay maglutas ko lamang sinungaling. Tingnan mo sarili mo. Paano ang nakikipagkaibigan mga normal na tao sa isang babaeng may kapansanan na katulad mo? Si Miss Yun na magmamayari ng $1,000,000. Sino ang may kapansanan dito? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang pumasok dito at matapang na nakikipag-away. Lin Wan, nakikipagsabuatan ka ba sa kanya? Hindi ako. Dagdag pa. Kayong nauna. Kung ayaw mong matamaan kita, umalis ka na. Imbitado kami. At kung may umalis man, dapat ikaw yun. Lahat tumingin dito. Itong dalawang ito, pumasok dito para kumain tuminom ng libre. Ang lakas ng bunganga. Alam mo ba kung sino ako? Isang bastos na bitch na kaibigan ng mute bitch. Ang lakas loob mong buhusan ako ng tubig. Wanwan, huwag mo kong pigilan. Tuturuan ko sila ng leksyon. Ano ngayon? Gusto mo pa ba? Gusto mo humingi ng tawad?